Pagkatapos pala ng install nito mga kadigma, kasi kung napansin niyo yung ginamit nga namin, black screw lang na mahaba. Hindi yung old style na nilalagyan pa ng pako sa gilid. Kasi ang gagawin namin dyan, ito kung makikita ninyo, yan, i-sprayan namin siya ng polyurethane foam. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niyan. Yan yung nilalagay sa mga gap para ma-seal niya ito, yung gap na ito, para ma-seal niya. Ngayon mga kadigma, so, unti-unti lang yung paglalagay kasi nag-expand. Pangabuhi TV Aliga, panoorin ang aming buhay, tara sumama. So mga kadigma, good morning. Welcome back ulit sa ating munting YouTube channel. Ito yung mag-umpisa. Shoutout muna tayo dun sa mga silent viewers natin, tsaka sa ating mga subscribers na wala sa sumusuporta, di nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. So dun po sa mga nagpapa-shoutout, sabi kasi ni Architect nung Sabado, shoutout daw natin siya. So shoutout kay Architect JB Soto. Siya po yung architect natin, siya yung amo natin dito sa pinagtatrabahuan natin. So yung mga sub po natin nanggagaling sa kanya. Tsaka nagpapa-shout din si Ma'am Che Sald, no? Ang sabi ni Ma'am Che, shoutout daw. Shoutout daw sa shoutout din sa ating may bahay ni Architect, si Ma'am Che. Ma'am Che, Pinusta Soto. Shout out. Saka shout out din kay Ma'am Milda, yung tagapagpa-sound natin kapag Sabado. So yan, mag-share tayo sa inyo ng kunting kalaman. Ngayon, mag-install kami ng hamba. So, si Noy yung mag-install sa si Kinel. Install na natin itong door jam natin. So ito, hindi ito yung practical na ginagawa natin sa mga door jam natin, kasi yung old style na ginagawa natin, naglalagay tayo ng pako dun sa gilid ng door jam. Naglalagay tayo ng maraming pako dyan. Yung nagiging problema, nung crack dito sa gilid, termination ng wall, tsaka yung termination ng kahoy. So nagkakaroon siya ng parang crack kasi nga kahoy tsaka simento. So magkaiba sila ng component. Ngayon, ang ginawa ni Architect, ang naisipan niya, ito, pininis na namin. Tapos nakaangat siya. Kapag in-install mo to, wala namang pagkakaiba to sa practical na ginagawa natin mga kadigma. Nagkakaroon tayo ng guide. Tapos para nasa level siya, nagkakaroon tayo ng stopper dito. So same lang siya ng proseso. Ang nagkaiba lang kasi dito, yung side natin ng wall, finish na. So may siwang siya rito. Ang purpose niyan, lalagyan natin dito ng foam dito sa loob, saka dito, kasi ang nangyayari parati kapag paiba-iba yung panahon, kapag umuulan, sumisikip yung pinto kapag maulan, tsaka kapag mainit, masyadong lumuluwag, tsaka nagkakaroon nga dito ng mga hairline crack na sinasabi. So ito, paso yung net. So ito, merong na-order dito si Architect. Ito daw yung lalagay dito sa gilid ng door jam natin dito, parang magkakaroon ng termination to. Dito tayo sa loob kasi mahirap dun sa labas. Yan. Ito, nakakain to sa wall natin. Tapos ito, may parang siwang siya, so may gap siya mga kadigma. Ito yung magiging gap niya, yung plastic dito. Tapos itong loob na to, yung hollow na to, kasi sa ginagawa natin, nilalagyan to ng simento, tinatadtad to ng pako para daw matibay. Yung sa
Ang sa atin naman ngayon, ang gagawin natin, foam itong loob, hollow siya muna, tapos maglalagay lang muna tayo ng stopper. I-injika natin to ng foam. Ito pala mga katikma, yung door jam na dinideliver, kailangan i-check nyo parate. Kasi minsan, yung nagpabriket nyan, hindi na eskwala ng maayos yung door jam, tsaka hindi parehas yung opening nya. So mas maigi na i-check nyo parate para bago nyo i-install, mabago nyo agad. Isa. Yan. Ayan, lalagyan ho namin itong pinaka-groove nya, yung gilid ng pinto. Pero sige lang. Yan, plastic siya mga diba. Tapos lalagyan na namin ng stick wheel. Kasi ang sit up sana nito, nakaganon sana to sa gilid ng pinto natin. Yan, naka-screw sana to dito. Yan, problema kasi yung sit up nung opening natin, nung pinto natin, masyadong malaki. Kasi dapat 1 cm lang yung kabilaan yung magiging opening nya. So katulad nito kasi mga digma, ito 77 to 77, dapat 79 lang. So yung atin kasi ginawa nating 80 kasi hindi naman kasi agad nagkaroon ng usapan na lalagyan nito. So door casing sana yung lalagyan nito, nahuli na to, na-approve na groove na lang ilalagay. So ginawa natin, binaliktad na lang. Ayan. So imbis na ito yung naka-screw sa wall, dito na lang natin in-screw para maganda yung lapat niya. Tapos nilagyan na lang natin siya ng stick wheel. So meron kaming matapos dito. Ayan. Nakabit na nila noy-noy. Ito kasi yung problema. Ayan. So masyadong malaki yung magiging siwang niya kapag dito tayo. Inilagay natin, dito natin in-screw yun. So meron na rin dito isa. Ayan. Ayan siya magiging mga ligma. Plastic siya. So may termination tong wool natin, tsaka itong kahoy. Ayan. So ito habulan na lang ng to ng skim coat, itong gilid na to, para may groove siya. Buhay yung groove niya pataas. Ayan. Sa atin kasi dati, ang ginagawa natin, groove to na nakalubog din, kaso simento nilagay natin. Ang problema kapag tumagal din, nagkakaroon din ng crack. So ito, papahuli natin dito, meron din ito. I-injika natin to nung styro. So ganito lang yung magiging sit up niyan pag na-injika na natin ulit nung styro. So magaganyan na yan. So may parang groove pa rin siya sa gilid niya dito sa loob. Tapos in-screw na namin itong mga katigma. Bali 1, 2, 3, 4, bali 5 screw yung inilagay natin dito. Ayan, hindi na natin siya nilagyan ng pako gaya ng ginagawa natin dati. Tapos ang screw na ginamit namin, tumaba 3 inches to na black screw. Nilagyan ni Kenneth ng stick wheel para matibay yung kapit. So bago pala natin i-install tong door jam mga tigma, kailangan muna natin magkaroon ng libilasyon. Katulad nung lahat ng ginagawa natin, paggawa ng bintana, pagtatiles, paggawa ng hagdan. So dito kailangan din natin ng libilasyon natin. So yung libilasyon natin, ayan yung ilaw na yan. Yan yung libilasyon natin. So nilagyan lang natin siya ng guhit dito. Galing doon 120. Kasi 90 itong libilasyon natin. So may 120 tayo galing doon sa header niya. Ayan, yung pinakataas nito. Ayan. Kasi dyan lalapat yung pinto natin.
So ayan, napaikot na yan. Ayan. Establish na natin yan. Hanggang doon. May dulo na yun. Ayan, kung makikita ninyo, yung nakabit natin doon. So yan po yung huwag ninyong kalilimutan kapag nag-install kayo ng door jump. So kailangan ma-establish niyo ng maayos yung levelasyon para yung header natin, yan, paikot. Header na to, pantay-pantay. Saka yung height ng pinto natin kapag nag-tiles na tayo, pare-parehas na 210 o 2.1. Ayan, may screw pa po yan. Ilagyan ni Noy ng screw para matibay yung kapit. Saka may stick wheel pa. Ayan. So meron yan dito, tsaka doon sa kabila. Tapos ito, yung taas dito, lalagyan din to. Kung mapapansin niyo yung likod natin, kulay itim yan. Gawang pinahira natin ng kultar yan. May isang video tayo dito na kung saan ginawa natin yun. Kasama ng sulignum. Pagpahid natin. At hindi ngayon ang panahon. Yun. Nabo? Ang guhit po na to, yan po yung marker natin. Tapos ito yung liblasyon natin. So kailangan yung guhit na to tsaka yung liblasyon na to magpantay siya. Yan, screw na lang para hindi na mahirap kapag nagtanggal. So lagi nyo tandaan na yung guide natin saka yung marker natin samba parating tumagpo, hindi kayo magtagpo siya para nasulat at nasa level yung door jump na ini-install natin. Ayan kasi mga tigma, kaya iniba natin yung posisyon nito. Kaya mahirap kasi ito na ituwid natin itong kanto na yan kasi hindi naman talaga maiwasan. Ang simento kasi kapag natuyo may tendency na lumulubog o di kaya bumubukol. So mas maganda na dito na lang sa kahoy. Ayan, para at least tuwid na tuwid siya. So i-check na lang natin yan ng hulog kung nasa hulog ba siya. So yan mga tigma, pag na-align na natin yung levelasyon niya, lagyan na natin ng black screw. Ayan, katulad ito. Tapos i-check na lang mga tigma kung nasa hulog pa rin siya. Okay ba yung levelasyon niya. Kasi minsan nagkakaroon ng problema yung level. So hinulugan na yan, okay naman siya. Magagandaan kasi nito kapag na-screwan mo na lahat, pwede mo nang tanggalin yung mga bracing niya. Katulad ng ginagawa niyo yun, pinatanggal yung bracing. So pwede nang pasukan agad yan pagkatapos nung pag-install. Hindi katulad nung dating ginagawa natin na pagka sunod pa na araw bago mapasukan, bago tanggalin yung mga bracing nya. So pagtapos pala ng install nito mga katigma, kasi kung napansin niyo yung ginamit nga namin black screw lang na mahaba, hindi yung old style na nilalagyan pa ng pako sa gilid. Kasi ang gagawin namin dyan, ito kung makikita ninyo, yan, i-sprayan namin siya ng polyurethane foam. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niyan. Yan yung nilalagay sa mga gap. Para masil niya ito, yung gap na ito, para masil niya.
Ayan mga katigma. Oh. Ayan. Unti-unti lang yung paglalagay kasi nag-expand to. So ang purpose nito para magkaroon ng termination tong wall tsaka yung kahoy. Kasi ito simento, ito kahoy. So yun nga ang parating nagiging problema, nagkakaroon ng crack yung gilid niyan. So yung iba, yung diskarte ng iba, nilalagyan to ng door casing dito sa gilid. So ito kasi yung sa atin, groove to. Ayan, kung mapapansin kasi ninyo, may groove siya. Ayan, para ang isang purpose din ito mga katigma, yun nga, maiwasan natin yung crack dito sa gilid. So plastic ito, yung pinaka groove natin para tuwid na rin siya. Ayan, so unti-unti na siyang nag-expand mga katigma. Ayan o. Ayan, meron tayong finished product nito sa kabila. Puntahan natin para lubos yung maintindihan yung ginagawa namin doon. So dito mga katigma, okay na tong area na to. Ayan, na-install na namin tong door jamb dito. Ayan, kung mapapansin niyo. Ayan. So dito sa loob may groove din siya. Ayan. So yung polyurethane foam na yun mga katigma, ayan na siya. Ayan. So yung groove na to, ayan na. So ayan, itong kanto na to mga katigma. Usually kasi sa iba, ang ginagawa din namin dati, inilalagyan na namin to ng groove na gawa sa simento. So nag-groove kami dyan. Ang problema din kasi doon mga katigma, pag tumagal, yung groove na yun, nagkakaroon din ng crack dito sa gilid. So ito may ilalagay kami rito. Ayan. Yan yung ilalagay namin dito sa gilid niya. Parang ganito yung magiging itsura niya. Ayan. Ayan, ito. So tuwid na tuwid yung magiging groove natin dito. Parang may design siya na nakaangat yung hamba natin. Nakaangat yung door jamb natin dito sa side ng wall. So ito yung ginagamit namin. Ipapakita na lang ho natin sa mga site update natin yung magiging finish nito para at least may idea din kayo yung magiging finish nito. Ayan ang po muna kayo mga tigma. Ano ay may napulot po yung kalaman sa ginawa natin ngayon. So bago tayo maghiwalay, magpapasalamat ulit tayo sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers na walang sawang sumusuporta din skip ng ads. Maraming salamat po sa inyo. At doon po sa mga bago pa lang na tinapos itong video at di pa nakapag-subscribe, naway click nyo po yung subscribe button at papindot na rin ang all sa notification bell para mag-update nyo sa mga video na gawin natin. So yan ang po muna ngayon mga tigma. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at God bless you po sa inyong lahat.